Hallelujah! Hello. Ito malakas, Brad. Hallelujah. Ayan. Nakakasigaw tayo ng hallelujah! Nakakapagpuri na tayo ngayon sa Panginoon. Yes. Hallelujah. Alam niyo bakit tayo nakakapagpuri sa Panginoon? At bakit tayo nakakapaglingkod na ngayon kay Kristo? Dahil sa Espiritong Banal na nasa sa atin. Yes. Yan ang nagbibigay sa atin ng karapatan na tayo'y maglingkod at magpuri sa Diyos na buhay. Amen. Alam niyo ba ang ating Diyos ay buhay? Yes. Hindi siya patay. Amen. Katulad ng Panginoon, siya ay buhay. Yeah. Yan ang declaration ng pananampalataya. Ang Panginoon ay buhay! Amen. At siya ay napaka-makapangyarihan. Hindi Yeah. siya yung parang bakla na nakabahag na ganyan, nakapako sa krus. Hindi yun. No? Kasi ang Panginoon, pag hindi mo kilala, hindi ka susunod sa Panginoon, hindi mo siya gagawing Panginoon. Yes. That's right. Kaya ang Panginoon, pag nakilala mo, nako, walang kasing Yeah. galing, lakas, Mm. walang kasing talino, wala siyang kapantay. Amen. Kaya tayo'y nagtitiwala sa Panginoon dahil ang Panginoon kilala natin na makapangyarihan. Dahil kasi hindi mo kilala ang Panginoon, hindi ka magtitiwala sa Panginoon. Kilala Yeah. ang Panginoon na yung sinasabi niyo, may anak daw yan, meron daw yan ganito, may babae raw. Pag ikaw nanood ka ng mga video ng YouTube ng mga vlogger, ako, yung mga kung ano-anong palabas tungkol kay Jesus. Pag wala sa Bible, huwag kayong maniwala. Amen. Hindi yan totoo. Paniwalaan nyo lang ang nasulat sa Bible. Yes. Kasi ang diablo, kahit dumating sa atin yan, pag nagsalita yan, kasinungalingan, mga conflict sa Bible, ang kanilang katuruan. No? Ang Panginoon, siya lamang ang isa-isang nagkatawang, ang Diyos na nagkatawang tao, at hindi siya kailanman nakagawa o gumawa ng kasamaan o kasalanan. Yeah. Kaya siya ay tagapagligtas. Yeah. Siya ay nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Eh kung may kasalanan ng Panginoon, paano tayo liligtas ng Panginoon? Yes. Eh katulad lang pala natin makasalanan. Mm. Ang Panginoon ay katulad natin, nararamdaman niya yung temptation, katulad ng nararamdaman natin ngayon. No, Francis, no? Kukulat ka lang ng cellphone eh, makikita mo na, may temptation na dyan eh. Pag nakakita mo ng maputing hita, kung ano na makikita mo dyan, may temptation na yung laman. Yes. Na ikaw ay gumawa ng masama. Pero ang Panginoon, siya man ay may temptation na ramdaman para lamang ipakita sa atin ng mga tao na kaya natin magtagumpay kasi ang Panginoon ay nagtagumpay sa kasalanan. Yes. That's right. At siya ngayon ang ating Panginoon na ating pinananaligan. Amen! Amen. Tayo sa Bible natin. Mga kapatid! Ayan, tawag na natin sa inyo. Kasi alam naman ng Panginoon na hindi lahat tayo ay kapatid. Alam lang Diyos kung sino ang tumanggap kay Kristo, nagsisi at nagpasya. Alam ng Panginoon, merong number sa Bible na hindi mo kailangan tanongin ng Panginoon, kilala niya tayong lahat. Amen. Yeah. Kahit ang laman ng ating pag-iisip, alam ng Panginoon. Hindi mo siya kailangan tanongin, Panginoon, alam mo ba ginawa ko? Hindi. Alam ng Panginoon lahat ng ginawa mo, kahit hindi ka magtanong. Amen? Puntahan natin ang Bible natin. Yan. Kaya ang tawag sa Panginoon, siya ang tinapay. Sabi ng Panginoon, ako yung tinapay ng buhay. Bakit? Sapagkat ang ating pisikal na katawan at spiritual na katawan, meron niyang basic na needs, pangangailangan. Ano yon? Number 1, pagkain at inumin. Tama na, Nanay Pati, ano? Yan ang basic na pangangailangan ng ating pisikal na katawan. Pero si Kristo, siya naman yung ating basic needs din. Sa spiritual na pagkain. Yeah. Ang katawan natin, pag hindi kumain yan, hindi uminom yan, eh, lalo na yung inumin, sabi ng medical science, pag hindi uminom ang isang tao, ilang araw lang itatagal na Pati, ano? Yung tubig, no? Pwedeng walang pagkain, pero pag wala, tubig. Sabi ng medical science. No? Sabi ng Panginoon, ang ating katawang pisikal, kailangan ng pagkain sa araw-araw. Yes. Hindi lang ang pagkain, inumin. At yung pagkain at inumin na yan, lagi yung magkasama, hindi naghihiwalay yan. Pagkatapos natin kumain, pangkaraniwan, iinom tayo.
para yung pagkain, Yeah. pumasok sa loob ng tiyan, Na-digest. dadigest, Mm. yung mga vitamina nakukuha noon, Yeah. magiging malusog ang katawan natin. Mm. No? Kung kinain mo yung mga prutas, mga kamatis, may pampakinis ng kutis, meron pampalaki ng muscle, ano? Saging, potassium, Mm. iklog, no? Mangga, pampalinaw ng mata, ano? Nanay Pachi, no? Ang mga pisikal na pagkain ay kailangan natin sa araw-araw para yung ating pisikal na katawan Mm. maging guwapo, Yes. makinis ang balat, malakas, Yeah. malusog, natural na lalabanan yung sakit. Mm. Kasi ang ating physical na katawan, meron siyang natural na panlaban sa sakit. Immune system. Yeah. Immune system ang tawag dyan. Pag ikaw ay nagkasakit, yung sipon na yan, tinan mo, bibigyan ka agad ng doktor. 7 days, antibiotic. Mm. Kasi yung 7 days, within 7 days, yung iyong sistema, lalabanan niya yung mikrobyo na yan, papatayin niya yan. Kaya ang doktor, alam niya na may 7 days na laging ano yung katawan natin. Kapag nabigay sila 7 days, kahit hindi kumana yung kanilang gamot, merong immune na lumalaban sa anumang sakit na yung nakuha. Yes. Kapag ang katawan mo na yan ay kulang sa pagkain, anong magiging tawag sa Nanay Pachi? Malnourished. Ano ba yung malnourished Tagalog? Ano ba yung malnourished? Ano ba yung Nanay Pachi Tagalog malnourished? Patpating! Sustansya. Payat na payat, no? Nakikita natin yung mga bata sa Africa, yung mga malnourished, kulang sa kain. Mm. Ito't balat na. Kaya ang gagawin ng UNICEF, yung mga United Nations, papadalahan niya ng mga libreng pagkain, pakakainin kasi malnourished, yung mga bata na halos din na nakakalakad, no? Lalaki ng tiyan. Mm. Ang spiritual na katawan natin, maaari ding maging ganun. Mm. Kapag yan ay hindi mo pinangait ng salita ng Diyos at hindi ka uminom sa tubig na ibinibigay ni Kristo. Yes. Yeah. Bible muna tayo. Mm. Juan 6. 1:6 Yeah. verse 13. 13. Babasahin ko na kay Sosay para mabilis tayo. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. 35 yun. 35. 35 pala. Oh. Kamali ako ng basa. 32, umpisa ko sa 32. 32, yeah. Sumagot si Jesus, John 6:32, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos Yeah. ay ang bumaba mula sa langit at ang nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Yes. Sumagot sila, Ginoo, bigyan ninyo kami ng lagi ng tinapay na ito. At sinabi ni Jesus, ako ang tinapay Mm. ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. Yeah. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yes. Tungkol sa tinapay dito. Sa kabilang verse, meron din yan sa John 3. Mm. Tubig naman. John 2 verse. Ano bang verse to? John 3 verse. John 4. Yeah. John 4. 14. John 4 verse 14. 14. O, 13. Umpisa ko sa 13. Oh. Sumagot si Jesus, Bawat ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Binabanggit nga yung tubig na sinalok ng babae, ng Samaritana. Yeah. Living water. Subalit, ngunit, ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Mm. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal Yun. at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen. Okay, dalawang bagay ang binanggit ng Panginoon sa aklat ng Juan. Una, tinapay, no, tubig, at saka tinapay. Siyempre, una lagi, tinapay. Pero yung iba, inom muna ng tubig, no? Iba kape muna eh. Mahirap kumain pag wala kang tubig. Yeah. You will not be satisfied. Pero pag bigyan ka ng pagkain, kung wala kang tubig, sisigaw, tubig, tubig. Maaaring ka kasing mabulunan eh. Hindi ako nakain. Pag wala- Maaaring kang mamatay pag hindi ka nakainom ng tubig. Maraming namamatay. Yeah. Nachochok. Mm. Ako nga minsan naranasan ko rin yan, nachoke ako. Humi! Humi! Talutang akong ganun eh. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay.
At siya rin ang nagbibigay ng tubig na nagiging batis sa loob natin. Yeah. Espiritual. Mm. Ang Panginoon kasi pag nagsalita yan dito sa Bible pag wala ang Espiritu Santo sa iyo, hindi mo maunawaan At ang Espiritu Santo, yan ang nagpapaunawa sa mga misteryo, sa mga hindi kayang ipaliwanag sa salita. Tulad ng pinanganak si Kristo ng Birhen, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay umakyat sa langit. Hindi mapapaliwanag yan ng siyensya, walang paliwanag. Alay pati, tama no? Mapapaliwanag ba yun? Si Kristo umakyat sa langit. At tanongin mo, ano sinakyan niya ron? Spaceship? Hindi, sa ulap Sa ulap. Walang paliwanag doon. Okay. Ang ating katawang pisikal, pwedeng magkasakit. Yeah. Kung kumain ka ng maling pagkain, Pwede. diba kayo sabi, minsan tumating ka ng handaan Mm. Kaya ang nakain mo, panis. May bakterya. Pinaglaruan ng langaw, kinalawkaw. Oo. Pwede kang pururot. Oo, yeah. Tawag doon, ay pacho, pururot o ano. Diarrhea. Diarrhea. Oo. Kasi yung nakain mong pagkain, hindi nakabuti, nakasama. Mm. Ang salita ng Diyos, pag hindi mo yan naunawaan, pwede rin yung makasama sa'yo. Yes. Kaya kailangan yung Espiritu ni Kristo na ating gabay, laging naririyan sa ating puso. Espiritong banal. No, maraming tao kumakain, hindi niya alam kung anong klaseng pagkain. Pagkain ba yan ng Amerikano? Pagkain ba yan ng mga taga-Europa? No? May mga pagkain na hindi akma sa bawat tao. Tulad sa Saudi Arabia, may pagkain dyan na tawagin. Laham. Laham yung kinakain ko May mga pagkain dyan na parang hindi kumakain yung mga tawagin nila. Tubos ba? Hindi, yung sausawa na parang hindi ko alam kung ano. Ang Chinese, meron din yung pagkain na parang pag sinausaw mo gano'n, pagkagat mo, luwa yung lalamunan mo. Yung kaya asin, kaya hanghang. Ang pagkain na mula sa Diyos, ang tinapay na binabanggit ni Kristo, kaya sabi niya rito, ang kumain ng aking laman, babasahin nga natin yung ano. Yeah, 6 yan At uminom ng aking dugo, Mm. tapusin ko nga itong ating verse. Sinabi ni Jesus, 6:35, akong tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin, hindi magugutom kailanman, Mm. at ang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita ninyo ko, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako ang bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, Yeah. kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Okay. Yeah. Babalikan ko lang yung verse natin kanina. Yung babaeng nagbigay sa kanya ng hiningian niya ng tubig. Mm. Nung dumating ang mga alagad, kasi wala roon yung mga kasama niya Nung ang Panginoon ay nakipag-usap sa babae, yung sumasalok sa balon, Mm. itong babae na to kasi, kaya siya sumalok doon ng tanghali, ayaw na kasing siya napagchichismisan Kasi Yeah. nung mga panahon na yon, ang prostitute parang hindi pang karaniwan, hindi katulad ngayon, ang prostitute legal na nakakakuha na ng lisensya, ibig sabihin legal ka nang magtrabaho as prostitute. Ewan ko sa atin kung legal yun, ano pati yan. Sa ibang bansa, legal yun So, pero ba legality ang prostitution? Yeah, meron din silang permit. Lisensya, no? Oo. Ibig sabihin, legal silang prostitute. Yeah. Nagbebenta ng katawan. Mm. Itong babae na ito na binasa natin kanina dito sa 1 chapter 4, yung sumasalong ng tubig, isang prostitute. At nung sumasalok na siya ng tubig, ako'y naniniwala na hindi aksidente lang yung kanilang pagkikita ron Yun ay Yeah. talagang tinipan ng Panginoon doon Pinantay talaga siya ron Kasi sa Panginoon, walang aksidente pangyayari. Pagka ang pinag-usapan natin ay kaligtasan, mga bagay tungkol sa Diyos, walang aksidente. Yeah. Kaya nga yung bagay na pupunta sa'yo, ang tawag doon, blessing, nakalaan sa'yo. Nakalaan. Yung kaligtasan mo, hindi aksidente yan. Yeah. Na ikaw ay nakarinig ng mabuting balita at ikaw ngayon ay tagasunod ni Kristo, hindi aksidente. Pag pinag-usapan tungkol sa Diyos, walang aksidente. Kaya ang Panginoon, pag kaya na nagbigay sa iyo ng isang bagay,
sa ikakabuti mo, yan ay nakalaan para sa iyo. Walang makakaagaw. Yes. Amen? Amen. At tulad rin ng kung saan tayo naroon ngayon. Ito, hindi aksidente ito. Yeah. Nakalaan to, ang tawag doon blessing. Yes. Inilaan ng Diyos para sa iyo. Mm. Okay. Nung ang Panginoon ay kinakausap niya yung babae, dumating yung Mga lagad. mga alagad, Mm. mga taga-sulat, 12 disciples, dumating. Kasi ito yung nung ang Panginoon ay nangangaral sa buong Israel, paikot-ikot siya. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga alagad, siguro mayroong nagbigay sa kanya ng pagkain at inumin. Yeah. Sabi ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, ako'y may pagkain, hindi nyo alam. Mm. Pagkatapos, dumating yung mga tao sa bayan na sinundo ng babaeng prostitute. Kasi itong prostitute na to, sinabi sa kanya ng Panginoon kung ano yung kanyang uri ng pamumuhay ng Yeah. kasalukuyang mo. Yeah. No? Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi natin kailangan tanungin ng Panginoon kung kilala niya tayo, hindi. Lahat tayo kilala ng Panginoon. Yeah. Pati yung laman takbo ng ating pag-iisip, kaluluwa. Yes. Sabi ng Panginoon sa kanya, Mm. kasi sabi ng Panginoon, bumalik ka, sama mo asawa mo. Sabi niya, wala akong asawa. Wala akong asawa, sabi ng babae. Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi gusto ng Panginoon mag-engage yung babae, makuha yung attention. Yeah. Sabi ng Panginoon, alam ko, wala kang asawa. At ang kinakasama mo ngayon, na ikalima mo ng kinakasama, hindi mo asawa. Yes. Nagulat yung babae, bakit? Sinabi sa kanya ng Panginoon, anong situation niya eh. At maaaring ang babaeng ito ay pagod na sa kanyang karelasyon sa kung kani-kanino. Yes. No, di ba? Sino may mga asawa sa atin? Siyempre. Yeah. Di ba? Pagka tayo naaway ng asawa natin, nakasama natin sa bahay, di ba? Pero talaga mahirap yung inaaway ka ng asawa mo, ano? Sino sa inyo nakaranas na away ng asawa? Malimit. Malimit yan. Mangyari. Itong babae na to, meron siyang kinakasama na hindi siya nagtatagal. Yeah. Anim na asawa. Palipat-lipat siya ng kanyang Mahilig siya sa lalaki. nakakasama kasi hindi sigurado ako na hindi maganda yung kanilang pagsasama. Baka may buntalan, may murahan, may tadyakan. Kaya every time na itong babaeng ito hindi na niya kaya, tatakas na to. Iba na ang kanyang kakasamahin. Kaya nakita ng Panginoon itong babaeng ito dahil sa haba na ng kanyang pagdurusa, nakita ng Panginoon ang kanyang hirap. Yeah. Nakita ng Panginoon yung isang prostitute na kahirap-hirap ng buhay niya sa hirap ng kalooban, hirap ng pisikal. Lahat ng kahirapan maaaring nasa kanya. Kaya siya ay tinagpo ng Panginoon isang tanghali. Sabi sa kanya ng Panginoon, maaari ba makinom? Yes. Kasi gusto ng Panginoon mag-engage doon sa babae sa usapan. Pakuha yung pansin. Sabi ng babae, wala ka naman panalo kay ba't ka... Sabi ng Panginoon, ang tubig, kung kilala mo lang ako, sabi ng Panginoon, kaya so, pakibasa mo nga yung part na yun. Yeah. Sabi dito. Tungkol sa tubig. Oh. Sa 12. Yan. Ang balong, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalo. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin na aming ninunong si Jacob. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Hallelujah. Sa madaling salita, ang babaeng ito ay umuwi doon sa nayon, tinawag niya yung buong nayon, at itong mga tao ito na sandamakmak na tao, nung ang kanyang mga disipulo ay bumalik na, nakita naman ng Panginoon ang sandamakmak na tao papunta sa kanya. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon daw sa kanyang mga disipulo, ang aking pagkain na hindi nyo alam ay ang ganapin ang kalooban ng aking Ama. At tinan nyo itong ginagawa natin. Itong ginagawa natin na to. Mahigit ng 30 taon to, nagtuturo ako ng salita ng Diyos. Kasi kaya Soseng, baka mas matagal sa akin. Ilang taon ka nang tuturo ng 2006, pero dati pa nagsishare na rin ako. Pero 2006. Mahigit na rin 30 po, baka Oo, ganun, mga 35, 4 na po na. Oo, mga 20, 30.
Pero bakit tuloy-tuloy tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos? Amen. Sapagkat sa pisikal at sa spiritual, pinapakain tayo ng Diyos araw-araw at pinapainom ng kanyang Yeah. banal na tubig. Ang tubig ay simbolo ng Espiritong Banal. Yes. That's right. Ang tubig ang naglilinis sa ating pisikal na katawan. Yeah. Diba? Wala nakakapaglinis ng katawan kung hindi pa pamagitan ng tubig. Maliligo ka, magugas ka ng paa, magmumumog ka. Yeah. Lalaba, magliligpit. Puro At ang tubig. pinakamahigit na gamit ng tubig, pagkakain mo, inom ka. Pag nauuhaw ka, iinom ka ng tubig. Dahil pag hindi ka uminom, yari ka. Magiging ka malnourished. Dehydrate. Sa spiritual na katawan, meron ding malnourished. Kahit na Kristiyano na, meron pa rin malnourished. Bakit? Kasi hindi kumakain ng salita ng Diyos. Sabi ng Yeah. Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Mm. 53, Yeah. Juan 6:53, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, Yeah. maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, Hindi kayo magkakaroon. ng hindi buhay. kayo magkakaroon ng buhay. Mm. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo Amen. ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin Sa huling araw. sa huling araw. Yes. Halos magkaparehas doon sa kabilang verse, ano? Mm. Ang kumakain ng aking laman, ay, hindi yan physical, ha? Kasi maraming tao, hindi yan naintindihan eh. Kaya yung mga Kristiyano nung araw, Mm. pagka sila kasi ang Panginoon nung bago siya umalis, tinuruan nila yung mga disipulo eh, gawin ninyo ito. Mm. Bilang pag-aalala. Yung bilang pag-alaala sa akin, yung nag-o-ostya, yung ginagawa natin ngayon, no? Ginagawa ng mga maraming reliyon. Ito ang aking laman, Ibibigay para sa inyo. ito ang aking dugo, Yes. na lumilinis sa inyong mga kasalanan. Ang Espiritong mabuti, ang Espiritong banal, ang lumilinis sa ating isipan. No? Yeah. Maraming verse na. Kaluluwa. Mm. Ang Yeah. lumilinis sa ating kalawan. Sa ating isipan. Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ni Kristo. Ng tao. Hindi pisikal, ha? Bakit laman ni Kristo? Laman ng anak ng tao. Sapagkat si Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Mm. Si Kristo ang salita ng Diyos. Amen. John chapter 1. Mm. Naparito, ang Diyos ay nagkatawang tao, ang salita ay Diyos, Mm. at ang salita ay nagkatawang tao. Yeah. Nagkatawang tao, pisikal, si Kristo. Dalawa 14, oh. Sinabi naman ni Kristo, Mm. anong doon sa Revelation? Ang tawag sa Kanya, pero tawag kay Kristo eh. Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Ang tawag sa kanya. Ang tawag sa Kanya. Mm. Ito ang salita ng Diyos. Itong salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Yes. Nakakalipat yun, no? Ang salita ng Diyos, ang pagkain ng ating kaluluwa. Spiritual na pagkain. Ayan. Diyan nagre-reveal ang Panginoon. Palimit sa salita ng Diyos. Mm. Pagka yung isang bagay hindi mo makita sa salita ng Diyos, ibig sabihin, maaaring hindi totoo. Kasi maraming tao nagtuturo ng kanilang mga karanasan pero hindi mo makita sa Bible. Yeah. Pag hindi mo makita sa salita ng Diyos, maaaring hindi totoo, wag 100% paniniwalaan nyo. Pag hindi nyo makita. Pero kapag nakita nyo sa salita ng Diyos, tapos iba yung tinuturo na nagtuturo, ito yung totoo. Ito yung tama. Salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, kaya yan ay kailangan natin basahin araw-araw. Yan ang pagkain ng ating spiritual na katawan. Yes. Pag hindi mo kinain yan, pwede kang maging isang malnourished. Ano na yung pansin, no? Yeah. Malnourished ang iyong spiritual na katawan. Nakakita na kayo ng isang Kristiyano, tagal-tagal ng Kristiyano, pero hindi makawala sa kasalanan. Pag sinabi mong Kristiyano, tinanggap na si Kristo, nagsisina, ligtas na, Kristiyano na eh. Pero, matanda na, nagkakasala pa rin. Alam niyo ang tawag sa kanya? Yung pabagsak-baksak, pabagsak-baksak sa putik. Malnourished. Bakit? Kasi, ang kinakain lang niya, yung mga turo ng kung sino-sino, basa ng kung ano-ano, ay nai-impatyo, hindi nakakabuti, nakakasama. Niwala kayo? Nanipati totoo, di ba? Mayroong malnourished.
Yun nga yung lagi sinasabi ni Nanay Pachi, hindi ligtas siya kasi nagkakasala pa. Tungkol sa kaligtasan, hindi ko pwedeng hatulan ng isang tao base sa nakikita ko sa kanya. Pag ang isang tao, pero ang Diyos, alam niya yun ha? Alam ng Diyos kung ang isang tao tunay nagsisi o sumampalataya kay Kristo. Yes. Pero hindi ibig sabihin kahit nagsisi, sumampalataya na si Pastor, hindi ibig sabihin 100% yan ay perfect. Maaaring makita natin minsan yan. Nagawa rin ng kasalanan. Basta nagtatag ma-manifest yan. Kasi Nanay Pachi, kahit yan ay 80 years old na, hindi perfect yan. Baka mamaya, pupunta natin sa bahay, makita natin, may ginagawa rin kasamaan yan. Hindi perfect eh, sabi ng Bible eh. Kaya nga sabi ng Panginoon, nung hinuhugasan niya yung paan ng mga alagad eh, sabi ni Pedro, Panginoon, huwag mo hugasan. Kasi ang Panginoon ang taga-hugas, taga-linis. Yeah. Habang nandito tayo sa mundong ito, ang Panginoon, nililinis tayo sa pamamagitan ng Espiritong Banal na nandiyan. Yan ang ating katuwiran. Yes. Si Jesus ang ating katuwiran, siya ang ating righteousness. Yes. That's correct. Righteousness, kaya ang tingin sa atin ng Diyos ngayon, spiritually, kahit ikaw ay nagkakasala pa, hindi ko sinabing magkasala ka ha, kahit ikaw ay nagkakasala pa, ako nagkakasala pa ako. Yeah. Hindi naman ako angel, hindi pwedeng hindi magkasala. Habang nandito ka sa mundong ito, sabi ng Bible, hindi pa ganap ang tagumpay mo. Magiging ganap lamang ang iyong tagumpay kapag ang iyong katawan ay napalitan na ng katawan hindi na mamamatay. Ganap na ang tagumpay. Sabi ni Kristo. Yeah. Hindi ko sinabing pwede tayong magkasala, hindi ko sinabi na gumawa tayo ng kasalanan kasi ligtas na tayo, hindi ko sinabi yun ha. Kasi may mga ganyan na ano, pwede na tayong magkasala kasi ligtas na tayo kahit anong gawin natin. No, wala. Hindi ko sinabing gumawa tayo ng kasalanan. Pag tinanggap mo si Kristo ngayon, pwede kang ang tawag sa iyo, kung ngayon mo tinanggap si Kristo, ang tawag sa iyo ay isang bagong mananampalataya. Baby Christian. Tawag Yes, ko. dapat talaga. Kumbaga sa physical, di ba? Physical, pinanganak din tayo eh. Baby tayo nilabas sa mundo ito eh. Yeah. Hanggang 2 taon, pa-tembang-tembang tayo, pa-bagsak-bagsak tayo, di ba? Tinuturuan tayo, naglalagay pa nga ng, tawag to, yung kolong-kolong para turuan tayo lumakad. Oh. Yung gabay na bilog. Tsaka hindi na gano'n. Kawayan, Diba? dati. Ano? Kawayan. Hanggang ikaw eh, siguro hanggang mga 5, 6 years old, padapa pa rin yan eh. Maglalaro yung bata, nadadapa pa rin yan. Nilalagyan lagi ng ano eh. Ang spiritual na nakapanganakan mo, kung ikaw ay tumanggap ngayon kay Kristo, pero hindi lahat eh, ano, yung padapa-dapa, meron mabilis yung paglago eh. Yung paglagong Kristiyano, paglago sa spiritual, merong mabilis. Alam niyo kung bakit? Merong mabilis. Kasi kumakain siya malimit ng salita ng Diyos. Lord. Yun namang padapa-dapa at malnourished, 15 anyos na sa pagiging anak ng Diyos, pagiging Kristiyano. Malimit, pagdaan kay kumpare, nagiinuman, nandun, nakaupo, nakikipag-inuman. Pero Kristiyano na ha. Hindi ko sinabi na wala kaligtasan niya ha, kasi Kristiyano na eh. Ang isang Kristiyano, nagsisi at tumalikod sa kasalanan, tumanggap kay Kristo. Hindi nyo lang alam, o maaaring alam nyo, ako alam ko eh, dahil sa dinaanan ko yun eh. Sa oras na ikaw ay gumagawa ng kasalanan, hindi ka natutuwa. Alam mo, mali ginagawa mo. Yes. Yung tinatawag nating Espiritu Santo na nandyan, kinoconvict tayo. May pagkakataon na, maraming pagkakataon nandun ako sa gitna ng kasalanan ginagawa ko. Magsasalita bigla ang Panginoon. Malay ang ginagawa mo, masama! Nire-review ko eh. No, minsan sumagot nga ako, masama nga ginagawa natin! Sumagot din yung kausap ko eh, masama nga! Nag-agree eh. Oh. Kapag ikaw tunay kang tumanggap kay Kristo, hindi ka na mag-i-enjoy sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Kapagkat ang Espiritu tinanggap mo, si Kristo ay Espiritu ng kabanalan, Yeah. kabutihan. Diyan mo malalaman, mararamdaman na kasama mo na ang Espiritong banal. Kasama mo na si Kristo. Yes. At pag si Kristo tinanggap mo, sabi ni Kristo, I will provide for you. Ako ang maghahanda ng kailangan mo. Pagkain, inumin, tirahan. Sagot ko yan, sabi ng Panginoon. Yeah. Hindi ka nabuhay lamang dito para ikaw ay magkaroon ng bahay, tirahan, pagkain. Sabi ng Panginoon, sagot ko yan. Matthew 6:33 yan. Matthew 6:33. Sabi ko ngayon, maraming pangako ang Panginoon na dapat nating malaman. Akala lang ng iba, ano pa yung barnagan na yan? Ano ba yung mga religion nyo na yan?
ang pinag-uusapan natin dito sa loob ng 30 taon dito tungkol sa religion. May nakita na ba, may narinig na ba kayo sa akin, sumunod kayo sa religion ko, maliligtas kayo? Very personal ang kaligtasan. Yeah, sabi rito. Personal ang relasyon sa ngunit Panginoon. Higit sa lahat ay pagsikapan ninyong na kayo pagharian ng Diyos. Wala kang sound, Wala ba? Higit sa lahat, Dapat kayo pagharian. Wala nga. Wala rin isa. Ayan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. ano sabi? Ngunit, no, ang lahat ng pangako, meron muna yung meron munang instruction yan. Bago mangako ang Diyos sa atin, lagi meron yung instruction muna. Sabi niya, ngunit, higit sa lahat. Pagharian. No, higit sa lahat eh. Sabi, pinaka-importante, pinakamahalaga. Yeah. Ngunit higit sa lahat, pag sumakitan muna ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at Bibigay ang lahat. Sige, bata mo ulit. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. ayon sa kalooban, katuwiran. Amen. At ibibigay niya sa inyo ang lahat. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Anong uunahin natin? Kalooban, pagharian, Yeah. gumawa ng matuwid. No, hindi sinabi dyan na, sige, pwede ka nang mamuhay ng ligo-ligo. At ako nang bahala sa ano mo, sa pangangailangan mo, sa damit, sa pagkain mo, Yeah. sa tirahan mo. Hindi sinabi na, sige, okay na kayong mamuhay ng lasing-lasing. Dandi-landi na kayo sa cellphone. Okay lang yan. Ako nang bahala sa pagkain nyo. Hindi sinabi ganun. Higit sa lahat, napakalaga ng instruction eh. Number 1, sinabi ng Panginoon, Francis, sagot mo lahat ng pangangailangan mo. Si Francis kasi ang mga anak nito, mga professional na rin lahat. Ilan ba anak mga Francis? Dalawa. Isang teacher, isang IT. No? Alam niyo itong pangako na ito ng Panginoon, hindi ito sa lahat. Yes. Ito'y para lamang sa mga tao sumampalataya, nagsiyo, tumalikod sa kanilang kasalanan, ginoong Panginoon si Kristo. Amen. Ang nagsasalita niyan, ako yung verse na ito. Dexter 3. Matthew. Panginoon Ang mismo. nagsasalita riyan ay si Jesus. Yes. Siya ang nangangako sa bawat taong sumampalataya sa Kanya. Yeah. Ngunit higit sa lahat, sikapin ninyong kayo'y pagharian ng Diyos. Di ba pag sinabi mong hari, siyang masusunod sa buhay mo, siyang hari mo eh. Yeah. Siyang hari susundin mo yung kaniyang kaharian, kung ano yung patakaran. Mamahala. Yeah. At pag sumakita ninyong kayo'y mamuhay ayon sa kanyang kalooban, Yes. katuwiran. Yes. No, kung ikaw dating manlalandi ka ng babae, sabi ng Panginoon, tigilan mo na yan. Pagsikapan mo nang mamuhay ka ng matuwid. Huwag mo nang goyoin yung asawa mo. Kung ikaw lasenggo, tigilan na yung paglalasing. Kasi wala namang nakukuha dyan sa paglalasing, naubos lang pera natin. Dati kasi kami nag-iinom kukupitin ni Francis yung mga pagkain doon sa kanilang restaurant, dadalahin doon. Kami naman, bibili naman kami alak. Paglasing na, kung anong kalokohan na maisipan gawin. Naubos na yung pera. Kung minsan, pag uwi mo, may bubol ka pa, napababag ka pa, napaaway ka pa, sa tamakpak na problema abutin mo. Kaya ang Panginoon naawa sa atin kasi yun ang kalalagayan ng mga tao sa mundo nito. Yes. Salamat sa Panginoon, nakawala tayo. Francis na, kawala ka na ba? Pinakawa kayo? Amen. No, may isa-isa iba itong ginagawa natin na almost every Monday, 1 hour tayo. Usap tayo tungkol kay Kristo. Amen. Tungkol kay Kristo, wala tayong ito pinag-uusapan dito. Boboto nyo si Mayor, si Congressman. Wala tayong pinag-uusapan ganun. Kaya ang tawag sa atin, kalipunan ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Sa Latin, sa Greek, Ecclesia, Iglesia, Church sa English. Yeah. Simbahan sa Tagalog. Ang mga simbahan sa Tagalog, ang simbahan hindi yung building na ganon. Yeah. Ang church o simbahan, yung mga taong tumanggap kay Kristo. Yes. Kaya sinabi sa Bible, sa Old Testament, sa New Testament,
Sa oras na ito, bago dumating si Kristo, ay binubuo niya yung templo. Hindi nyo ba alam na tayo ang templo? Yes. Sabi ni Kristo, tayo yung templo eh. 16, yeah. Hindi nyo ba alam na tayo ang templo ng Diyos? Yeah. Kasi merong dalawang propesya sa Bible eh. Sa mga hentil, ang templo ay ginagawa na ngayon. Tayo yung templo. Kaya sinabi, hanggang hindi nakukumpleto ang bilang ng mga hentil na sasampalataya kay Kristo, hindi haharap ang mga Hudyo sa Diyos. No? Sa mga oras na to, ang mga Hudyo nakatalikod sa Diyos. Kailan siya haharap? Kapag nakumpleto na ang bilang ng mga hentil na sasampalataya kay Kristo. Amen. So mga Hudyo, meron ding propesya sa Bible. Ang propesya naman sa kanila doon sa mga Hudyo, bago bumalik si Kristo, itatayo yung literal na templo na itinayo ni Solomon. Na giniba ng Babylonian Empire, itinayo ng Syrian Empire, Yeah. giniba uli ng Roma. Roman Empire, Wala na. at yun ang iniintay nilang itatayo ngayon. At yung muli sa Bilibo. Tatayong muli. Kaya alam niyo bakit may gera ngayon? Pisikal na gera. Doon sa Israel. Kasi itong mga Hudyo na to, na pinapanigan itong mga evangelical na ito, meron silang paniniwala na yung templo na ito ay tatayo muli. Yes. Bago dumating si Kristo, kaya pinipilit nilang yung, manood kayo ngayon ng mga news sa Israel. Ngayon, wala nang, binabawalan nang pumasok doon yung mga hindi Hudyo, doon sa, hindi na nakapunta na ng Israel. Pero nakapunta. Sa airport lang ako eh. Kasi kaya sa Jose tignan. Susunod, papasok na yan. Airport lang ako, airport. Susunod. Oh, lapit na. Meron doong itinayo sa Bible, yung temple na yan. Maraming mga tao, maraming mga kahit Kristiyano, sila yung naturuan. No? Kaya sabi ko, yung Bible na yan, yung Bible natin, pag yan eh tinuro sa iyo, at pagkain yun eh, pinakain ka ng pagkain na galing sa refrigerator. No, ang tunay kasi nagpapakain, si Jesus eh, sabi na ako tinapay. Yeah. Ako ang tunay na pagkain na nagbibigay sa inyo ng buhay, ako yung inumin na nagbibigay sa inyo ng Yeah. Yes. Buhay. buhay. Para maalis ang bawal. Hindi ka na mauuhaw, sabi ni Kristo, hindi ka na rin magugutom. Yes. Pero alam nyo ba, meron nagpapakain, no, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, meron mga pagkain na panis, nakakasama. Aranas ka na, no, Pastor? Yeah, meron ako. Kumain ka, pagkain mo, Yeah. Iniisip mo kung ano yung nakain mo. Nanipatyo ikaw, nanipatyo ka na, o kung nakakain ka na ng hindi magandang pagkain? Parang kabutihan. Nakabuti ba sa iyo yung pagkain na masamang nakain mo? Nakatinapuan na sa tamakmak na langaw? Siyempre meron hindi. Okay, ang ibig sabihin, ang point ko, may mga pagkain na pinapakain ng kung sino-sino, hindi nakakabuti. Yes. Bagkos ito'y nakakasama. Mm. O, halimbawa lang ha, sabi sa Old Testament, sa Law of Moses, sabi niya sa mga Hudyo, yung 10% ng sweldo nyo, kailangan bibigay nyo sa, dito sa templo. Nakasulat naman talaga yun eh. Nakasulat talaga yun. Sa Yeah. Malakay, sa daming nakasulat doon eh. Yeah. Pero yung pagkain na yon, hindi para sa ating mga hentil na sumasampalataya kay Kristo. Yes. Palagay nyo, pag yung 10% ng sweldo mo, kinuha ko, dahil pag hindi mo binigay, hindi ka maliligtas. Kunwari, yun ang tinuro ko sa'yo. Yeah. Bakit makakasama sa'yo? Eh, kasi 10% ng sweldo mo, hindi mo nga mabayaran ng kuryente mo. Example eh, dahil maliit nga lang sweldo mo eh. Tapos tuturuan ka, 10% ng sweldo mo, pag hindi mo binigay, pag kulang ng 5 ha, susumpahin kayo, hindi kayo yung langit nakasara sa inyo. Bakit nakasama? Eh kasi yung pera mo nawala eh. Naubos. Imbis na bili mo ng prutas, naging masustansya ka, hindi. Yun na ibig ko sabihin, mga uri ng pagkain, na pag pinakain mo sa isang tao, hindi nakakabuti, nakakasama. Bakit ako, hindi ako naniniwala sa ikaw po, pinagpala ko ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon sa akin, mahal ng Diyos, Nagbibigay. ang masaya, nagbibigay, hindi napipilitan lamang. Amen. Hindi ako napipilitan eh. Walang pinakain sa akin ng kung sino-sinong mga tagapagturo na hindi naman galing kay Kristo. Yeah. Yan naman ako dito. Doktrina yan eh, sa maraming religion. Parang
gamot din. Oh, parang gamot, sabi ni Nanay Pachi. Oh. Hindi mo na laging... Teka mo na, Nanay Pachi, ano yung parang gamot, yung salita ng Diyos? Laging missing nga na ng RX. Ano ibig sabihin nun? It RX? may be okay and it Oh. may be not. Kaya nga pinapalitan eh. And, Syrup, may RX yung gano'n eh, no? Oh, yeah. Pag may RX, nakakaliyo yun eh, nakakaliyo. RX or yung may syrup. be wrong. Oo, ano Nanay Pachi? It may be right or wrong. Pwede Ayun. makabuti, pwede hindi. Kaya nga pinapalitan eh pag hindi napabuti. Apalitan natin yan. Hindi tama. Yo. Trial and RX error. means it may be right or wrong. So, pagkain, baka pagpahit, ay ininom mo, may mamamatay kang talaga. Alright, yung sample ni Nanay Pachi, para daw gamot. Yeah. Pero siyempre, ang ating pinag-uusapan ay pagkain na, yung gamot eh, pag may sakit na eh. Okay. Pag ikaw eh, malusog yung pamumuhay mo, ako naniniwala, malusog ang pamumuhay mo, hindi ka kumakain ng mga pagkain pang impatyo, naniniwala ako, hindi ka magkakasakit physical. Bira, ayan. Bira. Or baka, talagang malusog. Lala. Kasi ang sakit, dumadapo lang sa'yo yan kapag yung immune system mo humina. Oh, yeah, right. Yan sipon, dadapo lang sa'yo yan pag humina yung ano mo, immune system. Pero ako, physical, spiritual, naniniwala ako ang Panginoon ang aking tagapag-ingat. Yes. Siya ang nag-iingat ng aking kalusugan, siya ang Yeah. nag-iingat ng aking kaligtasan, Mm. siya ang aking kaligtasan, siya ang aking buhay, siya ang aking protector, Yes. siya ang aking provider, siya ang aking tagapagligtas, siya ang aking matibay na tanggulan, siya ang very present help. Siya ang tumutulong sa akin sa lahat ng uri ng trouble o problema. Yes. Amen? Amen. Oras na, Prod. Okay na? Okay na. Hallelujah. Yes. Ano ang point natin ngayon? Bakit sinabi ng Panginoon akong pagkain, akong tinapay, akong inumin? Yes. Para malaman natin, sa spiritual, kailangan natin kumain ng salita ng Diyos, magbasa. Yeah. At bilang mga mananampalataya, hindi naman kailangan na kainin mo lahat tong Bible. Hindi lang, kasi parang physical na pagkain. Kumain tayo ng masustansya. Ako araw-araw kinakain ko to, I believe na napakasustansya ng kinakain ko at nakakapagbahagi pa nga ako ng pagkain itong ginagawa natin. Yes. Right. Fresh, mainit na tinapay. Kaya ang tawag ko rito sa ating ginagawa, pag tayo magsasalo-salo sa mainit na tinapay. Yeah. Ano yung tinapay na binabanggit ko sa sinasabi rin ng Panginoon? Salita niya. Yeah. Ano yung tubig? Kasi kung walang Espiritu Santo, mabibilaukan tayo. Yeah. Maraming tao hindi naniniwala sa Espiritu Santo, kaya nabibilaukan eh. Andito lang sa ulo yung kinakain, hindi lang may pamuhay. Maraming Pachina. That is fine. Andito lang sa ulo, ibig sabihin eh nalalaman lang nila sa physical na karunungan. Pero hindi nila maipamuhay, yun yung nabibilaukan. Bakit ang Espiritu Santo hindi nila hinahayaan na siyang magpasok, mag-digest yung iyong kinakain. Amen! Amen. Ikaw ang haring